Good day and happiness life mga ka-life change. So for today's video, nasa opisina tayo. Kadarating ko lang po from my house. Then isi-set up natin today yung ating mga gamit na pang office. So magcha-charge tayo. Bubuksan natin ang ating mga laptop kasi iyan yung ating unang ginagawa pag dumarating ako sa office. Nililinis ko muna yung working station ko. I make sure na malinis ang table at naka-arrange ang lahat. And after that, sisimulan ko na ang pagbubukas ng aking system kasi first to do is to open my laptop, check my emails and my other documentation kasi kailangan ko yan kasi baka may mga urgent transaction na sasagutin. At least mapapriority natin this morning. So, let's take a bottle of water for the meantime. Then, magtitig din tayo ng coffee while doing this thing. So, maaga tayong pumapasok kasi ang call time natin is 9 a.m. ng umaga hanggang 5 p.m. tayo ng hapon sa office. Okay, run through po yan. Little bit break. Mga meeting online lang naman tayo and then mga sasagot lang tayo sa mga emails. Then may mga ipapagawa mga documentation for Xerox or copying. Office work tayo, diba? So, nasa technical clerk po tayo. So, enjoy lang natin and alam niyo naman, yan ang buhay ng OFW na nagtatrabaho sa office. Ganyan lang po talaga ang routine everyday. Okay? So, kailangan ay alam natin lahat ng oras kung paano natin ito gagamitin na maayos at produktibo. So, after ng gawa ng activity na to ng office, alam niyo na, tatakbo na ako sa ibang mga extracurricular. Ang hawak ko pala is may project po akong hawak from Sinopec at meron din tayong hawak sa office. So, ayan, may mga iba't iba din tayong mga transaction like the Red Sea, the Amala. So, office talaga, via online lahat ng trabaho ko. So, access. So, pinapakita ko sa inyo guys, ito yung working station ko. Nakita niyo yung halaman ko, buhay na buhay, alagang-alaga ko yan. Dinidiligan ko yan ng banana, water. So, ayan guys, so nagbubukas na tayo ng mga system. Ginagamit ko din kasi yung cellphone ko for WhatsApp, tapos yung mga authenticator ng aking system is nasa cellphone. Hindi mabubuksan yung system ko kung hindi lalagyan ng authenticator. Kaya po, mahirap mawala yung ganito. Hindi mabubuksan hindi pwedeng manakaw yung gamit. Okay? Pero marami pa rin magagaling na mga ganong tao na magaling sa hacker. Pero tayo naman is nakasave ang ating mga trabaho dahil protected tayo sa ating mga ginagawa ng Lord. So, do everything for the glory of God, diba? Kailangan matuto tayong irespeto natin ang trabaho kasi we value the work kasi malaking tulong po yung pagtrabaho sa ating ministry. Yung financial support para sa ating pamilya, dito natin kinukuha. Yung support natin sa ministry, sa mga activities natin sa church, dito rin natin nakukuha. So, biyaya yan ng Lord, dapat galingan natin. Dapat makatulong tayo sa kumpanya. We do our best para, for example, you need to respect your time. Yung maaga kang papasok or on time ka sa pagpasok. Para naman kagiliwan ka at kung ikaw ay dumating yung time, humingi ka ng increase, ikaw ay pagbibigyan. Kaya po sa lahat ng mga tao na empleyado, magsipag lang po tayo. Ipakita natin palagi na we are worthy sa ginagawa nilang pampapasahod sa atin. So, God bless and happiness life. Enjoy lang tayo. Alam naman natin mahirap ang buhay ng OFW right now. Malayo tayo sa ating family, kaya maging wise tayo sa ating mga trabaho, wise tayo sa ating mga kinikita, huwag tayong magwaldas, magbili ng kung ano-ano, hanggat maaari, maging simple, mag-ipon, maggawa ng mga paraan para magkaroon ng extra resources, magpundar para sa pagtanda natin, pag uwi natin sa Pilipinas, kahit pa paano meron kang makikita na pwede mong pagkakitaan. Malaking tulong also na turuan natin ang ating mga pamilya na magkaroon ng tinatawag na kabisihan sa buhay. Yung turuan natin silang gumawa ng simpleng mga extra income like sa paggawa ng yelo, pagluluto na pwedeng itinda or paglalagay ng sari-sari store or mga tipong mga buy and sells na pwede nating ilagay sa ating kabahayan at malaking tulong po yan sa kanila. Or kung may mga luma kayong gamit na hindi na ginagamit, excess, pwede natin yan ipunin at offer sa ibang tao ng mas mababang presyo, ibenta ba. And another thing is kailangan natin gumalaw also sa spiritual na pamumuhay. Alam nyo ba guys, pagkatapos ko magtrabaho, kinagabihan, is tatakbo na tayo ngayon sa ating mga spiritual activities like mga Bible studies, mga intercessory prayer,
mga midweek service. By the way, umaattend po pala tayo ngayon sa JIL, Jesus is Lord. Thank you for watching and God bless. To God be all the glory. Don't forget to subscribe.